andito sa cellphone ko ngayon ang sagot sa isang katanungan kung bakit daw yung isang, well, focus lang muna natin kasi naka-manual focus yung camera ko. Ang kasagutan kung bakit ilang buwan na daw siyang nagtitraining ng Zone 2 pero parang wala namang significant improvement. Wala namang significant improvement. Well, ang may isasagot ko dyan base na rin sa experience ko at base na rin sa ilang nabasa ko. So, unahin natin yung nabasa ko. So, the minimum weekly distance daw for Zone 2 for general aerobic improvement. So, ito yung mileage mo per week dapat. Kung gusto mo ng general aerobic improvement, 30 to 40 kilometers per week. So yan dapat ang easy run mo or mga jogging mo or yung Zone 2 training mo. 30 to 40 kilometers per week. Number 2, para daw sa significant endurance gains, kailangan mong mag-aim ng around 50 to 70 kilometers per week ng Zone 2. Now, para na to sa mga sabihin na natin, andun na sa professional level or for strong base building, 70 plus kilometers per week. So, ganun dapat daw. So, nung tinanong ko yung nag-comment or nag-message sa akin patungkol doon, parang hindi pa siya pasok sa 30 to 40 kilometers per week ng Zone 2. Pag ganun, hindi mo talaga makikita yung or mahihirapan kang mag-improve. Lalong-lalo na kung hindi ganun ka-priority mo yung Zone 2 training. Kasi pag jogging lang kasi, easy runs lang, pinaka-advantage nito is nagagawa mong maging consistent kasi hindi ka laspag. So everyday, sabihin na natin, everyday, kung kaya mong tumakbo ng around 8 kilometers, 8 times 5 is 40. So kahit 5 beses ka lang tumakbo, meron ka ng 40 kilometers. Pasok ka na sa 30 to 40 kilometers per week. So makikita mo na dyan yung improvement mo over time. Hindi naman talaga paspasan yung improvement nito. Kailangan mo pa rin talagang maging patient. Pero kung ibabase sa aking experience, take note, nagsimula ako ng March. Pero nung March hanggang May, hindi ako consistent. Kasi nga, andun pa ako sa no pain, no gain mentality. Tapos na-injury pa ako sa basketball. So, June talaga nagsimula or dun ko nalaman yung low heart rate training, yung Zone 2 training. So, dun ako nagsimula. So, tingnan natin. So far, sa pagsisimula ko ng paggamit ng app, focus lang natin. So, naka 1,831 na ako kilometers. So, March around, tingnan na natin. Hindi ko masyadong makita sa March. 15 kilometers lang. April, 11 kilometers. Sa May, nag 41 kilometers ako. Tapos sa June, dito na ako nagsimula. 179 kilometers yung mileage ko. July, naging 201 kilometers. Tapos August, naging 213. Tapos September, 200. October, naging 210. Tapos November, 221. Tapos ditong December, medyo bumaba siya. Kasi napunta ako ng Manila. So, mga 5 days din akong di nakatakbo. So, 186 lang siya. Tapos, syempre, nag-recovery run din na or kailangan ko rin magpahinga after ng 21 or half marathon ko. Yung first ever half marathon ko. So, ilang araw din yon. So, yun nga, 186 lang. Tapos, sa January, ito so far yung pinaka mahaba or pinaka mataas na mileage ko. Since nag-start ako, ito yung 230 kilometers. Tapos, February, as of shooting this video, naka 119 na ako. Tapos, bukas, sasali ako sa isang 10K. So, ngayong araw, hindi ako tumakbo. So, yan so far ang mileage ko. Pasok na ako dito sa around 50 to 70 kilometers na mileage per week. Magkakaroon talaga ng significant endurance gains ang 50 to 70 kilometers na easy run. Ayun nga sinasabi ko, kailangan mong maging consistent dito sa Zone 2 kasi hindi ka magiging laspag. So, mas madali sa yung maging consistent.